good day mga Nyors and welcome again to our YouTube channel, Nurture TV. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell for you to be updated sa sunod naming mga video. So, sa araw na ito, kasama ko ngayon ang kaway-kaway, ang scholar ng Angeles Integrated Farm ng Organic Agriculture Production in Situ. At ngayong araw, discuss tayo ng mga bagong kaalaman patungkol sa agrikultura at organikong pagsasaka. Let's go! Ngayong araw, i-discuss namin kung paano ang paggawa ng tinatawag nating potting mix. Ano ba yung mga ingredients at bakit kailangan ng mga ganitong ingredients at ano yung mga step by step na ating gagawin sa paggawa ng potting mix. Pag sinabi nating potting mix, ito po ay nilalagay natin sa seedling tray at kung saan nagpupunla tayo. Mayroon tayong tinatawag na roll of the thumb, which is 1 seed per hole at 2 to 3 tulips during transplanting. So meron tayong mga pangunahing mix or ingredients sa paggawa ng potting mix. Una po yung manure, carbonized rice hull, topsoil, and then yung concoction or yung IMO. So bakit kailangan yung tatlong ito ang ating kailangan? Kasi ito yung soil, ito yung dito nagdidikit yung mga nutrients na kailangan natin, yung concoction, yung manure, saka yung CRH. Ito naman yung CRH, ito yung nagsiserve as the soil conditioner sa lupa para maging buhaghag siya. Hindi siya magiging compacted. Ito naman yung good source of nutrient na kailangan ng tanim habang andun po siya sa nursery habang pinapalaki pa natin. At ito yung IMO. So ang unang gagawin natin, paghaluin natin yung tatlong ito by volume. Pag sinabi natin by volume, kung ano karami ang ganito halos equal yung dami nila. So ang kalabasan ng tatlong ito pag pinaghalo, ito na yun siya. Ito yung tinatawag na potting mix. So naglalagay tayo ng tubig sa IMO at mayroon tayong tinatawag na 30 to 40% moisture content consistency. Paano natin masukat yung 30 to 40%? Dapat po pag ginanyan mo sa palad mo, dapat bilog na siya. So pag ganito po, ang 30 to 40% na moisture content, pag nilagay natin sa seedling tray, hindi po siya basta-basta matanggal kapag ginanito natin. So ibig sabihin, yung consistency niya maganda. Hindi siya masyadong basa at hindi naman siya masyadong dry. Okay, so pag tapos na nilagay na natin dito sa seedling tray, ang paglagay po natin ng seeds dito ay 1 seed per hole. Example, ito ang seeds ng kalabasa. Ito yung buto ng kalabasa. So dapat 1 seed per hole tayo. Kapag natapos na, kailangan lang natin siya lagyan ng ganito, konti. Okay. Ano naman yung label na ilalagay natin kapag matapos na natin itong lagyan lahat? Okay. Ang label na ilagay natin dito ay date of sowing or date sown. Tapos yung variety, tapos yung kung sino yung tanim. Bakit kailangan yung labeling? Kailangan pa yung labeling para malaman natin kung anong variety ito at kung kailan natin ita-transplant. Actually, hindi po kami naglalagay dito ng date of transplanting. Sa kadahilanan, mayroon pong mga seeds na may tinatawag tayong late germination. So, hinihintay namin yung 2 to 3 tulips o 2 hanggang 3 tunay na dahon bago natin ito ita-transplant. Okay? So, ito po yung potting mix. Talaga lang nito na dapat equal po yung kanilang volume. Kasi bawal po na mas marami ito kasi nagiging compacted ang lupa. At pag marami naman ito ay hindi makapagtayo yung tanim dahil sobrang poros o sobrang buhaghag yung lupa. So kailangan lang talaga balanse po ito. At i-dress po natin siya ng IMO kapag nalagyan na natin ito ng seeds. Okay. So this morning makakasama naman natin ngayon ang isa sa mga scholar ng Angeles Integrated Farm sa Organic Agriculture Production in Situ. Okay, sir, pasok. Palakpakan! Okay, ano po yung name natin, sir? Ako po ay si Alejandro Panes. Okay, Alejandro Panes from Dao Balod, Masbate. Okay, so ano po yung purpose mo bakit nag-enroll ka sa Angeles Integrated Farm? Ang purpose ko po bakit nag-enroll ako sa Anilins Integrated Farms is para madagdagan pa ang mga kaalaman ko sa pagpa-farmer. Okay, so 5 years from now, ano yung nakikita mo na future ng organic farming sa Balod or sa buong Masbate? Para sa akin po ay kung matutulungan po ito ng gobyerno, ang pamahalaan ng Balod o Masbate po ay mapalalagana po ito ang organikong
pamaraan ng pagpa-farmer. Okay, so ano ba yung advantage ng pag-practice ng organic farming or organikong pagsasaka para sa iyo? So ang advantage po nito ng organikong pagsasaka is ma-maintain niya po ang moisture content ng lupa at Okay. mapapalago niya ang mga tanim Okay. at Environment friendly at the same time. environment friendly po at Sa health natin. sa- Okay. Okay, so last, ano yung may papayo mo sa mga millennial, mga tulad nating millennial na na-engage sa farming? Ano yung may papayo mo sa mga kababata natin na gusto ma-engage sa farming? So ang may papayo ko po sa mga kapwa kababata ko po, mga co-farmers is atin pong mahalin ang pagpa-farmer kasi maraming lupa na katiwangwang lang po at pinapababayaan. So Okay, Sir Yogo, maraming salamat po. Isa po sa mga scholar ng Annalyn's Integrated Farm. So, isa pong karangalan ang mapabilang sa school as institusyon ng Annalyn's Integrated Farm. Sa kadahilanan po, nagtuturo po kami dito ng lahat ng klase ng farming, small ruminants, produce organic concoction and extract, fertilizer, raise organic chicken and hogs. So lahat po ng competency tinuturo namin dito para po magkaroon ng food security ang buong balod at makilala po ang buong balod na napakalawak ng lupa pero hindi po lahat natatamnan at hindi napapakinabangan. So in behalf po sa mga bumubuo ng scholar ng Annalyn's Integrated Farm, kaway-kaway. So mabuhay po tayong lahat and marami pong salamat. Please subscribe North TV.